Naniniwala ba kayo sa kasabihang mabilog o bilog ang mundo? May tiwala ka ba doon na huwag kang pakasisiguro sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon dahil hindi daw po yan magtatagal. Kung nasa taas ka ngayon, may mga pagkakataon daw na ikaw ay binababa. Na-experience nyo na ba yun? Paano kung dati ikaw ang nasa pinakamababang parte ng gulong o ng bilog? Tapos, dahil nasa pinakaibaba ka, inapak-apakan ka na lang ng mga tao sa paligid mo. Anong gagawin mo kapag ikaw na ang nasa taas? Atin pong tunghayan ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami na ang nagpapatunay na hindi raw sa lahat ng pagkakataon tayo ay nakabaon sa lupa. Minsan daw, mas maraming pagkakataon na tayo ay nakakaangat para obserbahan ang mundo kung paano ito tumatakbo. Dear Mama Mia, akala nyo tapos na ako? Pero ang totoo, dito pa lamang nagsisimula ang lahat. Ako po si Mildred Salvacion. Oo, Salvacion ang apelyido ko. Pero walang ni katiting na kaligtasan sa buhay ko noong ako ay bata pa. Kung may tropeyong ibinibigay para sa pinakaapi sa sariling pamilya, malamang hawak ko na yon simula pa noong 7 taong gulang ako. Lumaki akong mahirap, yung tipong hindi kami makabili ng bagong tsinelas kahit napigtal na yung luma. Yung tipong asin at mantika na lang ang ulam, tapos kailangan pang hatiin. Pero hindi naman yun ang masakit. Ang masakit, pamilya ko po mismo ang unang umapak, humusga, at nangutya sa amin. At ngayong bumalik ako, may pera na, may negosyo, may kapangyarihan, handa na akong singilin ang bawat patak ng luha na pinakain nila sa akin noon. Trigger warning lang. Hindi ito kwentong patawaran. Hindi ito kwentong pagpapakumbaba. Ito ay kwentong kapag ang ibon ay pinagkaitan mo ng pakpak, pero natuto itong lumipad gamit ang sariling ugat, aasahan mo, babalik ito. At oo, babalik ako para wakasan ang lahat na kanilang sinimulan. Gaya nga ng sabi ko, ako po si Mildred. Ngayon ko lang muling naapakan ng mga paa ko ang baryong iniwan ko. Halos mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Pero bago ko ikwento ang pagbabalik ko, bumalik muna tayo sa simula. Sa impyerno kung saan ako ipinanganak at namulat. 7 years old ako nang una kong maramdaman kung gaano kabigat ang pagiging mahirap, Mama Mia, at kung gaano kabagsik ang sariling dugo. Nakatira kami noon sa likod ng bahay ng lola ko sa side ni Papa. Isang lumang kubo na halos tagpi-tagpi lang. Wala kasi kaming sariling lupa. Wala kaming sariling dignidad kung tutuusin. Parang nakikisiksik lang kami sa mundong hindi naman para sa amin. Si Papa, yan ang pinakapangit na investment ng nanay ko. Yun ang sabi ng mga tiyahin ko, Mama Mia. Si Mama naman ang tingin nila ang pinakapatay gutom na sumabit sa pamilya namin. At ako ang paborito nilang tinatawag na anak ng kawawang mag-asawa.
Hindi ko pa naiintindihan noon kung gaano kabigat ang salitang kawawa. Alam ko lang tuwing naririnig ko yun, parang mas kumikipot ang paligid ko. Pero ang hindi ko makakalimutan, kahit hanggang ngayon Mama Mia, ay ang araw na unang bumagsak lahat ng pride na meron ako. Summer noon, mainit, amoy alikabok ang paligid pati na ang hangin. Ipinatawag kami ni Lola para raw tumulong sa panghuhugas ng pinggan dahil may handaan sa pamilya. Pagdating namin Mama Mia, nakaupo silang lahat sa malaking mesa. Kumakain ng napakasarap na lechon. Hindi man lang kami inimbita nung nakita nila kaming dumating na. Sabi ni Tita Lumen, habang umunguya pa ng lechon at nagsesibo pa ang kanyang mga labi. Oy Mildred, kumuha ka nga ng tubig. Ikaw na rin maghugas ng mga plato pagkatapos ha. Diyan ka naman magaling sa mga trabahong pangmahirap. Tumawa ang lahat maliban sa amin ni Mama. Pagbalik ko mula sa poso ay nahulog ko ang pitsyel. At dahil babasagin iyon, nabasag yun sa pagkakahulog Mama Mia. At doon na nagsimula ang lahat. Hinila ako ni Tita Lumen sa buhok. Para po akong aso. Buti pa nga yung aso kapag hinihila may halo pang pagmamalasakit. Kita mo? Kahit tubig, hindi mo magawa ng maayos. Anak ka talaga ng mga walang kwenta. Manang-mana ka sa tatay at nanay mo. Hindi ko masasabi kung alin nga ang mas masakit. Kung yung sa bunot ba o yung mga mata nila na puno ng pag-aalala. Hindi para sa akin, Mama Mia, kundi para sa nabasag na pitsyel. Si Lola, tumingin lang sa akin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at malumanay na nagsabi, sana hindi ka na lang pinanganak, Mildred. Kung hindi, baka hindi nagsama yung mga magulang mo. At yun ang unang aral ko sa buhay ko, sa musmus kong edad noon, Mama Mia. Hindi lahat ng bata ay pinapangalagaan. May mga batang ipinanganak para maging punching bag ng mundo. At tingin ko, isa nga ako sa mga batang yon. Lumaki akong tanaw ang tagumpay ng mga pinsan ko, habang ako ay parabang alalay lamang. Kung may tagayan, ako ang tagahugas. Kung may okasyon, ako ang tagaabot ng plato sa mga bisita na tila ba isa akong utusan. Kung may bisita, ako ang tagapaglimas ng tubig, tagatakbo. Kung may ipapabili kahit medyo malayo ang tindahan, tagatanggap at tagatupad ng lahat ng utos ng mga tiyahin ko na tila ba mga donya. At kapag napagod na ako, tapos mabagal na akong kumilos, ay tamad talaga yung batang yan. Yan ang maririnig ko mula sa mga labi nila. Pero ang pinakamasakit, Mama Mia, si Papa po. Hindi niya ako pinagtatanggol. Hindi niya kami inilayo sa malaimpyernong lugar na yon. Parang natanggap na rin niya na hanggang doon lang talaga kami. Pero ako, hindi. Hindi ko tanggap yun. May apoy sa dibdib ko. Maliit lang nung una pero habang araw-araw nila akong inaapakan, araw-araw nila akong kinukutsa, lumaki nang lumaki ang apoy na yon. Hanggang dumating ang araw na ginising ako ng isang pangyayari na tuluyang naghulma sa pagkatao ko. Grade 5 ako noon, Mama Mia.
Merong event sa school namin. Kailangan namin ng costume. Siyempre, wala kaming pera. Nakita ako si mama na naggugupit ng lumang bestida para lang magawan ako ng red costume. Sabi ko pa, "Ma, okay lang, kahit simple lang ha, masaya na ako." Pero nang dumating ako sa school, tawanan, tuksuhan, at pang-aasar ang narinig ko sa paligid. "Mildred, bakit parang kurtina naman yung suot mo? Ha 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 ha, mukhang basura yung costume mo." Tumakbo ako palabas ng classroom, umiiyak. Kahit pala anong pagbubuti ko sa school, hanggat mahirap lang ako, lagi pa rin nila akong pagtatawanan. At doon ako nanumpa, Mama Mia. Balang araw, magiging iba ako. Hindi niyo na ako matatapakan. Hindi niyo ako matatapakan at maaalipusta habang buhay. At tinupad ko nga iyon. Fast forward tayo, Mama Mia. Ako na ngayon si Mildred Salvacion. Ang babaeng dati nilang itinuturing na alipin. Pero ngayon, may sarili na akong negosyo. Meron na rin akong bahay na napatayo para sa mga magulang ko. May mga kilala na akong mga taong may koneksyon sa negosyo, sa politika. May pera. At dahil doon, may kapangyarihan na. At ngayon ay nakatayo ako sa harap ng bahay ng lola ko, nakasakay sa itim na SUV. Sa totoo lang, ang tagal-tagal kong hinintay ito. Sa totoo lang, Mama Mia, ang tagal-tagal kong inimagine na mangyayari din. Ang pinaka-inaasam-asam kong pagkakataon na to. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo para sa paniningil ko? Pagbaba ko ng SUV, ramdam ko agad ang pagtigil ng hangin sa paligid. Yung tipo ng katahimikang parang may paparating na bagyo. Yung katahimikan bago sumabog ang isang mundong matagal ng bulok pero pilit tinatago. Nasa harapan ako ng lumang bahay ni Lola. Ang bahay na dati ay parang dambuhalang anino na laging nakadagan sa dibdib ko. Ngayon na may kaya na ako, mukha na siyang lumang karton na naghihingalo, na halos ibagsak na rin ng panahon. Hinawi ko ang buhok ko sa likod ng aking tenga. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong ipakita sa lahat ng taong nandun ang bagong Mildred. Kalmado, sophisticada, mayaman, hindi na nakayuko, hindi na nahihiya, at hindi na natatakot. Pinagbuksan ako ni Tita Lumen. Oo, yung Tita Lumen ko dati, Mama Mia. Yung Tita Lumen ko na hinila at sinabunutan ako dahil lang nakabasag ako ng pitsyel. Yung mahilig mambatok, manabunot, manginsulto. Nang makita niya ako, para yatang tumigil ang mundo niya. Ilang beses siyang napakurap, napahinto, at tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Mildred? Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako nagpakita ng galit. Mas masama pa nga siguro ang pinakita ko sa kanya noon, Mama Mia. Dahil walang emosyon. Walang anumang pake ang mga mata ko. Magandang hapon, Tita. Sabi ko ng kalmadong boses. Halos pabulong pero punong-puno ng yabang.
Yabang na parang naging natural na sa akin. Yabang na naging natural simula nung nagsumikap ako, naghirap, gumapang sa lupa para marating ang mundo ko ngayon. Lumingalinga siya. Para siyang natuyuan ng laway. Bakit ka nandito? Parang nahihiya pa siya na makita siya ng mga kapitbahay na kausap niya ako. Kasi ngayon, hindi na ako yung batang mukhang kawawa. Hindi na ako yung batang sinisigawan niya sa harap ng mga kapitbahay namin. Ngayon, naka-corporate dress na ako. May mamahaling mga alahas at sa likuran ko ay nakaparada ang sasakyan kong pinag-drive ko. Hindi ako sumagot agad. Hinawakan ko muna ang pader ng bahay nila. Kinapa ko ang gaspang, ang mga bakas, ang bawat patak ng dugo at luha ng nakaraan. Tita, gusto ko lang namang bisitahin ang lugar na dati ay naging impyerno para sa akin. Masama ba yun? Diretsyo kong sagot. Namula ang mukha niya. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, sa takot, o baka nagalit siya sa tinuran ko. Pero bago siya nakapagsalita ay may boses sa loob ng bahay. Lumen! Sino ba yang? Bakit ang tagal? At lumabas si Lola. Ang reyna ng pang-aapi. Ang matanda na akala mo dati hindi ko lola kung tratuhin ako. Ang babaeng unang nagsabi sa akin na sana hindi na lang ako ipinanganak. Ang babaeng nagsabi sa tatay ko na pabigat kami at walang patutunguhan. Pagkakita niya sa akin ay napaatras siya na tila ba nakakita ng multo. Diyos ko, bulong niya. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakita kong sila naman ang natakot. At dun ko naramdaman ang unang tamis ng hustisya. Pero hindi pa yun. Hindi pa yun ang hustisyang hinahanap ko. Wala pa nga tayo sa kalahati nito. Mildred, anong kailangan mo rito? Tanong ni Lola sa halos paus na boses. Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi naman sa nangungutya ako sa pagtitig ko. Pero ang titig na yon ay walang damdamin. Ang titig na yon ay tila gusto kong iparating sa kanya na eto na ako. Nagbago na ako. Na hindi na nila ako kayang apihin. At hindi rin nila matatakasan ang paniningil ko sa lahat ng pananakit na ginawa nila, hindi lang sa akin kundi maging sa mama ko. Tingin ko oras na po para pag-usapan natin ang nakaraan, sabi ko. Nagkatinginan si Lola at si Tita Lumen. Halatang kinakabahan, Mama Mia. Yung kaba na parang may alagang aso na biglang nakawala at hindi nila alam kung kakagatin ba sila. Mama Mia, hindi nila ako inimbitahan. Hindi nila ako pinaupo. Hindi ko rin sila inimbitahan na lumabas. Hinayaan ko silang manatili sa pintuan. Tulad ng ginawa nila sa amin noon. Lagi kaming nasa labas. Lagi kaming nasa gilid. Lagi kaming hindi kasama. At ngayon alam ko, Mama Mia, sa pagkakataong ito, hindi na ako ang didiktahan nila. Kundi ako na ang magdidikta sa susunod na mangyayari. Bakit ka bumalik?
Tanong ni Lola. Mas matigas ang tono niya ngayon, pero bakas ang pangangatog ng kamay niya. Huminga ako ng malalim para kunin kung ano ang sa amin. Nalaglag ang panga nila. Ano? Anong-anong sa inyo? Wala kayo. Wala kayong kahit anong karapatan dito. At kung makapagsalita ka, parang may ninakaw kami sa inyo ah. Wala kaming ninanakaw sa inyo, Mildred. Sigaw ni Tita Lumen. Agad-agad ang sigaw na yon. Parang reflex ng isang taong sanay na sa pagsisinungaling ng mabilis. Tumawa ako. Hindi yung masayang tawa, kundi yung tawang malamig. Yung tawang may halong pangungutya. Yung parang may alam akong hindi nila kayang labanan. Well, hindi naman pera ang ninakaw ninyo. Yun at least ang ibig kong sabihin. At least unless may iba pa kayong tinutukoy na iba. Natahimik silang dalawa. Ang tinutukoy ko ay dignidad, pagkatao, respeto, pag-asa. Tumahimik sila, Mama Mia, at dun ako lumapit ng unti-unti. Hanggang maramdaman ko ang paghinga nila sa pagitan ng takot at kahihiyan. Pero huwag kayong mag-alala. Bulong ko sa tono ng isang babaeng may hawak ng kapalaran ng lahat ng taong nasa harap niya. Hindi pa ako ngayon maniningil. Hindi pa ito paniningil. Pa-intro pa lang to. Simula pa lang to. Tumitig sila sa akin na parang nakita nila ang multong hindi nila inakalang magbabalik. At bago ako umalis, sinabi ko ang unang babala. Maganda kayo, babalik ako bukas. Napalunok si Lola, Mama Mia. At sa pagbalik ko, wala nang atrasan to ha? Nang umalis ako at sumakay sa SUV, ay nakita ko silang parehong nabalot ng takot. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, Mama Mia, nakaharap ako sa pamilya ko. I mean, sa mga taong nang api sa amin nang hindi umiiyak. Pag-uwi ko sa tinitirhan ko ay hindi ako agad umupo. Hindi rin ako nagbihis, hindi rin ako kumain. Tumayo lang ako sa harap ng malamig na salamin sa bintana. Tanaw ang kotseng dumadaan. Tanaw rin ang city lights na para bang humihinga. Huminga ako. Huminga ako ng malalim bilang si Mildred na hindi na yung batang inaapi kundi isa ng ganap na babae na malakas. Pero dito ko lang aaminin, Mama Mia, sa ilalim ng lakas na yon ay may nakatago rin namang takot. Hindi dahil may balak akong masama, hindi yon. Kundi dahil kailangan kong harapin ang sugat na pilit kong tinakbuhan at tinakasan ng matagal. Tumawag ako sa kaibigan ko. Ang kaibigan ko na naging sandalan ko, Mama Mia. Si Jessica. Ang taong kasama ko nung nagsisimula akong magnegosyo sa Maynila. Ang taong kahit wala naman akong kahit na ano, ay naniwala sa akin. Oo, kung hindi ko nakilala si Jessica, Mama Mia, ay siguro hindi ako si Mildred ngayon. Si Mildred na malakas, si Mildred na matapang, si Mildred na may pera. Siya ang nagbigay sa akin ng puhunan. Siya ang nag-angat sa akin mula sa pinakamailalim. Oh, how did it go? Tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Mildred, okay ka lang?
Tanong niya ulit sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim. Hindi pa, pero magiging okay ako. Mama Mia, hindi ko alam pero kahit na malakas na ako ngayon, ay unti-unting nagbabalik ang bigat ng nakaraan na para bang nagsisiksikan sa dibdib ko. Unti-unti kong naaalala yung dating ako, yung batang ako na binubugbog, minumura, kinukutsa at tinatapakan nila. Naalala ko kung paano nila ako trinatong hayop at hindi bilang isang tao. Kung gaano ako sinabihan ng sinabihan na wala akong mararating, na wala akong silbi. Nakatulad ako ng mga magulang ko. Hindi ko aakalain na ngayon nandito na ako. Hindi ko aakalain na ang dati ay imagination ko lang, ngayon ay nangyayari na. Ako na ang may hawak ng baraha. Ako na ang nagpapatakbo ng laban. Sa gabing yun ay hindi ako makatulog ng maayos. Hindi dahil kinukutuban ako, kundi dahil sobrang gising na gising ang diwa ko. Gising ang utak ko sa pag-aalala ng lahat ng pananakit nila. Gising ang galit ko. Gising ang mga alaala na buong akala ko ay nailibing ko na. Pagiga ko sa kama, sunod-sunod na bumabalik sa isipan ko ang mga ala-alang iyon, Mama Mia. Parang sunod-sunod na tila kidlat sa kalangitan. Walang pahinga. Mildred, wala ka talagang kwentang bata. Ay, ano pa nga bang iisipin natin? Anak naman siya ng parehong walang kwenta. Mildred, maghugas ka na nga ng plato. Uy, bakit ka kumakain na dyan? Di ka pa nga nagtatrabaho? Mildred, wag kang sumabay kumain sa amin ha. Ubusin mo na yung mga kaning tutong. Hindi maganda na nagsasayang tayo. Mildred, pwede bang ikaw na lang ang lumusong sa baha? Total madumi ka namang bata. Nako Mildred, ewan ko nga ba dito sa mga magulang mo kung bakit ka pa pinanganak eh. Habang sunod-sunod na nagbabalik ang mga alaalang yon ay humihingal ako na biglang napaupo. Mama Mia, parang nawalan ako ng hininga. Parang hindi tumibok ang puso ko. Tumingin ako sa kamay ko. Eto na naman siya, si anxiety. Nanginginig na naman ng sobrang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng galit na nabaon ko sa loob ng puso ko sa maraming taon. Kaya tumayo ako, huminga ng malalim at naglakad papuntang banyo. Binuksan ko ang ilaw. Tumitig ako sa sarili ko sa salamin. Ako na ngayon ang babaeng hindi na nila kayang apak-apakan. Hindi na nila magagawang muli sa akin yung mga ginawa nila sa akin dati. Pero may isang bagay na nakikita ko sa likod ng lakas ko. Nakikita ko pa rin siya. Ang batang ako na umiiyak sa gitna ng dilim. Walang kakampi, walang kakilala, walang nagtatanggol. At para sa batang yun, para sa batang ako, kailangan kong maningil. Kailangan ko silang singilin, Mama Mia. Eksaktong 9:00 ng umaga, nasa harap na ulit ako ng bahay ng lola ko kinabukasan. Ngayon, hindi lang ang sasakyan kong SUV ang dala ko. Kasama ko si Attorney Ramos, ang abogado ni Jessica. Isa siyang abogado na magaling pagdating sa korte at mga kaso. Matalas siyang magsalita. Matalino siya. At higit sa lahat,
Hindi lang siya basta abogado ko o abogado ni Jessica. Kaibigan din namin siya. Pagbukas ng pinto, si Lola at Tita Lumen ang bumungad. Halata ako sa kanilang pagmumukha na napuyat sila. Mukhang katulad ko ay hindi rin sila nakatulog. Pero sa akin, hindi mo mahahalatang hindi ako nakatulog. Kasi nag-makeup ako. Ang dami kong concealer na nilagay sa mukha ko para magmukha akong fresh. Para mas magmukha akong hindi tinatablan. Mildred, ano bang kailangan mo at nagdala ka pa talaga dito ng abogado? Tanong ni Lola. Pilit na naggagalit-galitan. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Ngumiti ako. Yung ngiti ng babaeng hindi na kayang maliitin. Simple lang po. Ire-review lang namin ang mga ari-arian ni Lolo. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lumen. Ari-arian? At anong kinalaman mo sa mga lupa namin, ha? Tita, sagot ko sa kalmadong boses. Lupa ito ng lolo ko at ayon sa dokumento, dapat may parte ang papa ko. Lalo pat sa pagkakaalam ko, si papa lang naman ang anak ng lolo ko. Oo, may parte si Lola dito, pero di hamak na may parte din ang papa ko. At kung may parte si papa, huminto ako sandali. Sinadya ko yon, Mama Mia. Para mas lalo silang manginig at para mag-isip din sila. May karapatan akong singilin ang lahat ng utang at responsibilidad na tinakbuhan ninyo. Biglang namutla silang dalawa. Si Lola ay biglang sumigaw. Hindi mo pwedeng kunin ang bahay ko. Masama ka talagang bata. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka namin, ha? Napatawa ako ng mahina. Hindi pang iinsulto ang pagtawa na yon. Pero pagtawa iyon ng batang sinabihang pinalaki pero wala namang naramdaman na pagmamahal. Pinalaki? Lola, baka nakalimutan nyo. Hindi niyo po ako pinalaki. Pinagtrabaho ninyo ako. Pinahirapan. At kung meron mang may utang sa atin, kayo ang may utang sa amin ng mama ko. Mama Mia, hindi nila alam. Ilang buwan bago ako umuwi, ay sinimulan ko na ang pagbabasa ng tungkol sa mga karapatan ko. Nagsimula na rin ako sa pag-iimbestiga tungkol sa mga ari-arian ng lolo ko. Ang lupang tinayuhan nila, hindi nila pagmamay-ari. Hindi rin pinamana sa kanila. Ang lupang iyon ay namana ng lolo ko mula sa kaniyang mga magulang. Nakarehistro iyon sa pangalan ng lolo ko na ama ni Papa at nakalagay sa lumang dokumento na kapag namatay si Lolo, equal sharing dapat si Lola at ang Papa ko. Dahil si Tita Lumen at ang isa ko pang tita ay hindi naman anak ng lolo ko. At yun nga, Mama Mia, yun nga ang sinisingil ko ngayon. At dahil patay na ang papa ko, namatay ang papa ko 10 taon gulang ako noon. Kung kailan mas lalong tumindi ang pang-aapi nila sa amin ng mama ko. Kung kailan mas lalo nila akong inaalila, hindi lang ako kundi pati ang mama ko. Nung namatay ang tatay ko, hindi man sila kasal ng mama ko. Ako naman ay legal na anak ng tatay ko kaya ako ang tagapagmana ng parte niya. Kaya noong ipinakita ng abogado ang papeles,
para silang binagsakan ng mundo. Ay! Ay, hindi pwede to! Sigaw ni Tita Lumen. Hindi pwede to! Pag-aari namin ang lupang ito! Tumayo ako, lumapit sa kanila at bumulong. Kailan pa kayo naging marunong sa batas? Hindi sila nakasagot. At doon, Mama Mia, kitang-kita kung wala silang maidepensa sa akin. Pero, huwag kayong mag-alala. Sabi ko habang inaayos ang relo ko. Hindi ko naman kayo palalayasin dito eh. Hindi naman ako ganun kasama. Sa isang kondisyon. Kung gagawin ninyo ang hinihingi ko. Pareho silang napalunok. Ano? Ano yun? Anong gusto mo? Halos pabulong na tanong ni Lola. Ngumiti ako. Simple lang po. Gusto kong marinig nyo o marinig mula sa mismong mga bibig ninyo na tinatanggap nyo ang mga maling ginawa nyo sa amin. Na inaapi-api ninyo kami dati dahil mahirap kami at hindi kayo boto sa mama ko. Gusto kong lumuhod kayo sa harap ko at humingi kayo ng tawad. Namilog ang mga mata nila. Kita kong ayaw na ayaw nila yung gawin. Kita ko na nagtitinginan sila, nagtatanungan sa pamamagitan ng tingin kung papayag ba sila sa kondisyon ko. At mas lalo akong ngumiti. Hindi lang yun. Hindi po pwedeng sa akin lang kayo lumuhod. Lumuhod kayo sa harap ko, sa harap ng lahat ng mga kamag-anak nyo, pati na rin ng mga kapitbahay dito na nakasaksi kung paano nyo ako inapi-api dati. Mama Mia, doon nagsimula ang pinakamalaking eksena ng buhay nila. Hindi sila nagsalita. Hindi ko alam kung pumapayag ba sila o hindi. O ano? Ano nang desisyon ninyo? Payag ba kayo o hindi? Tahimik pa rin silang dalawa. At dahil doon, pinatawag ko na ang lahat ng mga kamag-anak namin. Lahat ng mga pinsan, lahat ng mga pinsan ni na Papa, mga tiyahin-tiyuhin. Sa isip-isip nila noon ay reunion to. Dahil sabi ko, magpapadinner ako sa bahay ng lola ko. Nag-iisip sila na baka isa itong handaan. Pero sa totoo, Mama Mia, eto ang pagsisimula ng pagpapakita at pagpaparamdam ko sa kanila ng lahat ng ginawa nila sa amin dati. Gusto kong ipakita sa kanila na umikot na ang mundo. Umikot na ang gulong ng buhay at ako na ngayon ang nasa ibabaw. Ako na ngayon ang gagawa ng mga bagay na ginawa nila sa amin dati. At habang isa-isang dumarating ang mga pinsan ko, ang mga tiyahin at tiyuhin ko, hindi nila mapigilang tumitig sa akin. Dahil sino ba naman ang hindi mapapatingin sa akin ngayon, lalo pa kung nakilala nila ako noon. Kung nakita nila ako noon. Hindi na ako ang dating batang patpatin na may gusot, butas at kupas na damit. Hindi na ako yung batang laging nakayuko, nagtatago sa likod ni Mama kapag sinisigawan kami ng mga tiyahin namin. Hindi na ako yung batang pinagtatawanan nila kapag pumapalpak. Hindi na ako yung batang hindi kayang bumili ng mga damit at proyekto sa school. Ngayon, ako na ang babaeng kitang-kita sa postura pa lamang na merong ikakabuga sa buhay. May mamahalin akong kotse na nakaparada sa labas. May mamahaling bag sa kamay ko. May mga
Nagkikislapang mga ginto na mga accessories. May kasama pang abogado. At mapagmataas na. Mataas ang noo ko na nakatindig na para bang sinasabi kong hindi nila kayang maabot ang naabot ko kahit gumapang pa sila. At nang makita nila ako ay pare-pareho po ang mga tanong nila sa akin, Mama Mia. Mildred, ikaw na ba yan? Ngumingiti lang ako kapag naririnig ko na ang mga tanong na yon mula sa mga taong unti-unting dumarating sa malaking bahay ng lola ko. Ngumiti lang ako. Ang ngiting iyon ay tila nagsasabing, "Oo, bakit? Di ba kayo makapaniwala?" Oo, ako na. Ako na to si Mildred at nandito ako para maningil sa inyong lahat. Nandito ako para singilin ang lahat ng pang-aaping ginawa niyo sa amin. Ang akala nila kasiyahan ang dala ko sa lugar na yon. Ang akala nila merong magagandang mangyayari. Merong reunion, pag-uusap-usap. Ang akala nila magiging masaya kami. Pero hindi ito reunion. Hindi rin ito salo-salo. Hindi rin ito pasasalamat. Ito ay isang paglilitis. Pero wala silang kaalam-alam. Nagsidatingan sila isa-isa. Si Tito Arman, ang lalaking laging lasing na nagsabi minsan na dapat ibenta na lang daw ako para magkasilbi naman. Yun ang sinabi niya sa akin dati, Mama Mia. Nung nagsaing ako nung 7 taong gulang ako tapos nahilaw ang sinaing ko. Si Tita Jane. Si Tita Jane na asawa niya. Na mahilig mamahiya sa harap ng maraming tao. Si Tita Jane na laging kinukot siya noon ng nanay ko. Bakit ba ikaw ang napili ni Kuya? Hindi ka naman maganda. At saka, bakit ka nga ba nakikipagsiksikan dito sa amin? Di ka naman tanggap dito ah. Yan ang lagi kong naririnig sa kanya kapag kausap niya ang mama ko. At kapag ako naman ang kausap niya, ang lagi niyang sinasabi, "Malis ka nga dito, di ka bagay sa harap ko. Doon ka sa kusina, maglinis ka, magluto ka, maglaba ka. Ang baho-baho mo." Si Tita Lumen. Si Tita Lumen na napakagaan ng kamay. Mahilig mambugbog, mamalo, mambato, manampal, manabunot. Tapos si Lola, ang reyna ng lahat ng pangmamaliit. At mga pinsan kong nagmana sa gawi ng kanilang mga magulang. Ang mga pinsan ko na ang tingin nila sa akin ay utusan. Ang tingin nila sa akin ay kanilang alipin. Hindi nila ako tinuring minsan na kadugo nila. Ang tingin nila sa akin dati ay isang bata na handang gawin ang lahat ng pinapagawa nila para sa kakarampot na tutong na kanin. Umupo silang lahat sa malaking mesa. Para ako ang pulang tela sa gitna ng mga matador. Pinapahanda ko na sa catering na hinire ko yung mga pagkain. Ang hindi nila alam, para silang hayop na kailangan munang pakainin bago katayin. Ako ang may hawak ng espada na kakatay sa kanila. Bakit ka nga ba nag-organize ng pagtitipon-tipon, Mildred? Tanong ni Tito Arman, halata na may pagkairita sa kaniyang boses. May balak ka bang humingi ng pera sa amin? Ngumiti ako. Pera? Tito, hindi sana ako nagpa-catering dito kung pera mo ang kailangan ko. Hindi po pera ang kailangan ko.
At hindi ako nandito para humingi. Nagbubulong-bulungan sila. In fact, nandito ako para pag-alayan kayo ng mga masasarap na pagkain. Mga pagkain na hindi ko alam kung natikman nyo na dati. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tinawag ko na yung catering services. Handa na ba ang lahat? Tanong ko sa kanila. Opo, ma'am. Okay, sige, pakiserve na ng pagkain. Unti-unting nagdatingan ang mga pagkain sa harap nila. Mamahali ng mga pagkain na to, Mama Mia. Galing pang Maynila ang catering services na hinire ko. Oo, gumastos talaga ako ng malaki para dito. O ayan, yung mga dishes na yan, natikman nyo na ba yan? I'm sure wala yan dito sa probinsya. Sabi ko nang may halong pangungutya. Pagkatapos iserve, ang lola ko ay hindi na nakatiis. Ano ba yung ginagawa mo sa amin, Mildred? Kinukutya mo ba kami, ha? Kung ganyan ang pakay mo dito, mabuti pang umalis ka. Tumayo ako. Diretso ang tingin ko sa kanya. Pero syempre, hindi ako nagpakita ng takot. Hindi rin ako nagpakita ng galit. Dahil sabi nga, 'di ba? Kung sinong unang magagalit, siya yung talo. Kaya naging kalmado ako. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salitang binibitawan ko. Hindi ako aalis dito. Gumastos na ako. Nandito ako dahil gusto kong ipaalam sa inyong lahat na dumating na ang araw ng paniningil ko. Tiningnan ko ang abogadong kaibigan ko na kasama ko, Mama Mia. Pagkatapos ay tumayo siya. Kinuha ang attache case niya. Binuksan yon. Tumayo siya sa gitna at may inilabas na dokumento. According to the legal documents, panimula ng abogado, ang lupang tinitirhan ng pamilya Salvacion ay hindi pa naipapasa ng legal sa sinuman. Ang rightful shares ay dapat hatiin sa lola ni Mildred at sa kanyang ama, si Benedicto Salvacion. Yes, lola at ang aking ama lang ang tagapagmana ng lolo. Natahimik ang lahat, Mama Mia. Kahit ang ingay ng mga manok sa labas ay parang tumigil yata para makiisyoso kung anong nangyayari sa loob. Si Tita Jane ay uminit ang ulo. At anong pinagsasabi mo na si Mama lang at ang papa mo ang may karapatan, ha? Kaya mo pala kami pinatawag dito para sa lupa, para kunin ang lupa namin. Tumawa ako. Lupa niyo? Di ba hindi kayo mga anak ng lolo ko? Di ba napangasawa lang naman niya si Lola nung namatay ang papa niyo at namatay ang mama ng papa ko? So bakit ka ngayon nakikiangkin? Sang parte ba doon ang lupa mo? Sabi ko. Natahimik si Tita Jane. Pero if looks could kill, Mama Mia. Kung makakapatay lang ang titig ay baka napatay na ako ni Tita Jane sa mismong puntong iyon. Sa talas ba naman ng tingin niya sa akin? Tumawa ulit ako. Malamig. Hindi lupa ang gusto ko. Sabi ko. Kung hindi lupa, ano? Sigaw ni Tito Arman. Tumingin ako sa buong pamilya. Isa-isa. Mabigat ang pagtitig ko sa kanila at sinasadya ko talagang bagalan. Gusto kong marinig mula mismo sa mga bibig ninyo na inapin nyo kami ni Mama, na trinato nyo kami hindi bilang tao kundi parang mga hayop, na sinabihan nyo akong walang kwenta,
na dapat binenta na lang ako dahil wala akong mararating. Na tinapon nyo hindi lang ang pagkatao ko kundi pati dignidad ko. Gusto kong aminin ninyong lahat sa harap ng pamilyang ito at sa harap ng mga kapitbahay ang ginawa ninyo sa amin. Kapag nagawa nyo yon, kapag satisfied ako sa paghingi nyo ng tawad at pagsisisi, baka ilibre ko ang lupang ito sa inyo. Baka hindi ako kumuha ni katiting na pulgada ng lupang ito. Pero kung hindi nyo yun gagawin, kung hindi kayo hihingi ng tawad sa akin, luluhod sa harap ng mga tao, ako ang magiging legal owner ng parte ng lupa ng tatay ko. At syempre, pwede kong ibenta ang lupa ko, 'di ba? Para silang binuhusan ng kumukulong tubig noon, Mama Mia. Hindi kami hihingi ng tawad sa walang kwentang tao! Sigaw ni Tita Lumen. Diretso pa sa mukha ko, tumatalsik pa nga ang laway niya eh. Dinungaw-dungaw niya ako tulad ng dati. Hindi ka namin kailangang kaawaan noon? Ikaw ang lumaking pahirap, pasaway, walang silbi. Ang arte-arte mo, umiiyak ka nga dati sa mga maliliit na bagay eh. Pagkatapos nun, ay hinampas niya ang mesa. Kita mo yan? Kita mo tong babaeng to? Masama ka talagang tao, mapaghiganti ka, wala kang utang na loob. Kami ang nagpakain sa'yo nung namatay ang papa mo. Hindi ako gumalaw, hindi ako napaatras. Kayo ba talaga nagpakain sa amin? Bakit? Saan niyo ba kami pinatira? Ang kalahati ng bahay at lupa na to ay pag-aari ng papa ko, pero saan niyo kami pinatira ng mama ko? Di ba sa likod? Sa isang maliit na kwarto na tila bodega? At bawat butil ng kanin na kinakain namin, pinagtrabahuan namin ng mama ko dito sa mismong bahay niyo. Ah, hindi. Hindi nga pala pinagtrabahuan. Dahil daig pa namin ang mga alipin. Buti pa yung mga alipin may sweldo. Kami wala. Tapos ang pinapakain nyo sa amin, yung mapapanis na, yung mga tutong. Pagkatapos ay ngumiti ako. Tita, hindi ba kayo nagtataka? Simula nung dumating ako dito, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Ni hindi nga ako nagmamakaawa sa paghingi niyo ng tawad eh. Bakit kaya ano? Tanong ko. Nakita kong unti-unting pumuti ang mga mukha nila. Dahil hindi na ako natatakot sa inyo. Sa mismong araw na to, kayang-kaya ko kayong palayasin. Tumayo ako, lumapit sa gitna. At sinabi ko ang hindi nila inaasahan. Alam niyo ba ang dahilan? Kung bakit namatay ang papa ko? Nanahimik sila, Mama Mia. Namatay ang papa ko dahil sa paghihirap. Paghihirap ng kanyang kalooban. Duwag si papa eh. Lumaki siyang katulad niyo. Walang kaalam-alam sa buhay. Duwag siya. Akala niya, si Lola ang may kontrol ng lahat. Pero alam niyo ba, nung pinalayas niyo kami ni Mama kung anong nangyari? Ang mama ko, hindi ko alam kung ang nakikita ko sa kanyang mukha ay kalayaan, pag-asa, o sakit. Ang sabi ng mama ko dati, hindi niya raw alam kung paano kakayanin ng lahat. Hindi niya alam kung paano namin kakayanin ng lahat. Pero kinaya namin. Buti na lang may mga tao na hindi ko naman kaano-ano. Ay, hindi ko nga pala kayo kaano-ano.
Hindi ko nga rin pala kayo kadugo. Buti na lang. May mga taong tumulong sa amin. At alam niyo ba, na bago mamatay ang mama ko ay kinausap niya ako. Nasa ospital kami noon. Walang-wala pa ako. Ang mama ko, nakaratay lamang sa isang ward ng pampublikong ospital. Payat na payat, hinihingal at hirap nang magsalita. Anak, patawad. Umiiyak ako noon. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa sobrang lungkot at takot. Alam kong kakayanin ko ang lahat ng hirap basta't kasama ko lang si mama. Wala na si papa. Tapos pati ba naman si mama mawawala din? Mama, bakit niyo naman ako iiwanan? Iiwanan kita, anak. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil gusto kong gumaan ng buhay mo. Gusto kong mamayagpag ka nang wala ako. Alam mo ba, anak? Nung nandun pa tayo sa bahay ng lola mo, sising-sisi ako dahil hindi kita na ipagtatanggol. Sising-sisi ako dahil hindi ako makalaban sa kanila sa tuwing tinatawag kanilang walang kwenta, walang silbi. Sising-sisi ako. Alam mo ba, gabi-gabi, iniisip ko lahat ng pananakit nila sa'yo. Kapag nakikita kitang matigas, nakikita kitang hindi marunong umiyak, naalala ko ang kanilang pang-aapi sa atin. At bago pa tuluyang pumikit si mama, ang sabi niya, balang araw, anak, bumalik ka doon. Magpalakas ka. Yung hindi ka na nila kayanin. Bumalik ka. Yun ang sinabi sa akin ni mama. Pagbalik sa kasalukuyan, ay umiiyak na si lola. Hindi totoo yan, sabi niya. Ngumiti ako. At bakit? Bakit kailangan kong magsinungaling? Anong makukuha ko kung magsisinungaling ako, ha? Ilang beses niyong tinawag na walang kwenta ang mga magulang ko. Ilang beses niyong tinawag na pabigat ang papa ko kahit ang totoo. Kalahati ng ari-arian ni lolo ay sa kanya. Ilang beses niyong sinabi na sana mawala na lang ang pamilya namin. Dahil 'di ba ang sabi niyo, asa lang naman kami sa inyo? Napahawak sila sa bibig nila. Napatakip ang mga pinsan ko sa kanilang mga bibig na para bang nalason. Mama Mia, sinumbatan ko sila ng sinumbatan. Bawat naaalala kong masakit na dinaanan ko sa mga kamay nila ay sinabi ko. Bawat pakiramdam na hindi pa rin naalis-alis sa puso ko ay sinabi ko. Dahil doon ay lumuhod si Lola sa harap ko. Hindi ko siya pinilit na lumuhod, kundi bumagsak sa mga balikat niyang katotohanan na napakasama nilang tao. Mildred, patawarin mo ko, sabi ni Lola. Si Tita Lumen, tahimik lang pero kitang-kita kung nanginginig siya. Si Tito Arman naman na kanina lang ay inis na inis, ngayon ay umiiwas na ng tingin. Si Tita Jane ay napapaiyak pero hindi lumalapit. Kayo ang nagpakasasa sa mga bagay na dapat ay kay Papa, na dapat ay sa amin na pamilya niya. Pero kayo pa ang may ganang mang-api at mang-alipusta sa amin. Lumapit ako, Mama Mia, hindi para tulungan silang tumayo, kundi para tapusin na ang lahat. Humingi kayo ng tawad. Hindi dahil pinipilit ko kayo, kundi dahil alam nyo na sa buong buhay ko, ni isang beses man lang,
Hindi niyo pinaramdam sa akin na tao rin ako. At humingi kayo ng tawad dahil kayo ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. At dun sila isa-isang lumapit, Mama Mia. Mildred, patawad. Mildred, hindi namin alam. Mildred, mali kami. Mildred, sana mapatawad mo kami. Parang ulan ng mga luha nila. Pero ako, walang ni isang luhang pumatak sa mga mata ko. Hindi dahil bato ako, kundi dahil ang mga luhang iyon ay hindi para sa akin. Hindi ko yun hiningi para sa akin, kundi para sa mga magulang ko. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tinawag ko yung abogado. Pinapasok ko yung mga kapitbahay habang sila ay nag-iiyakan at lumuluhod sa harapan ko. Kitang-kita ng mga kapitbahay ang paggapi ko sa kanila. Iyak sila ng iyak. Matapos ang ilang minuto na pinagbubulong-bulungan sila, isa-isa na ring umalis yung mga kapitbahay. Isa-isa na ring umalis yung mga nakikiisyoso. Nung halos wala na silang mga boses ay nagsalita ako. Hindi ko kayo mapapatawad. Pero hindi ko kukunin tong lupang to. Nagkatinginan sila. Na para bang may binuksan na liwanag para sa mga mukha nila. Pero hindi na tayo pamilya. Hindi na ako babalik dito. Hindi niyo ako kailangang tawagan. Hindi niyo ako kailangang imbitahin kung meron mang mga okasyon dito. Hindi na tayo pwedeng magkita. Hindi na tayo pwedeng magkaroon pa ng koneksyon. Yung mga luha na pinatak nyo kanina, sana totoo ang mga yun. At sana nakaabot na yun sa mga magulang ko. Dahil ngayon kahit nabilhan ko na sila ng bahay, hindi naman nila yun matitirhan dahil wala na sila. Yan na lang ang pwede kong ialay sa kanila. Tumayo ako, lumabas at hindi na lumingon pa. Pagdating ko sa labas ay nakita ko ang puno na dati kong pinagtataguan sa tuwing binubugbog ako ni Tita Lumen at umiiyak ako. Nilapitan ko yon, hinawakan. At doon ako huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, pakiramdam ko ay unti-unting natatanggal ang bigat sa aking dibdib. Papa, Mama, tapos na. Panalo na tayo. Pagbalik ko sa Maynila ay pinuntahan ko ang bahay na dapat sana ay para sa mga magulang ko. Pumasok ako sa loob. Pinasok ko ang master's bedroom na pinagawa ko talaga pero hindi ko tinutulugan dahil para sa kanila iyon. Tapos na. Tapos na ang lahat, Mama, Papa. Sa ngayon, Mama Mia, nagsisimula po ang buhay ko. Kakakasal ko lang po nitong nakaraang buwan bago ko to isinulat. Ngayon ay nasa bahay na lang muna ako. Dito na lang ako nagmamanage ng negosyo ko dahil buntis rin ako, Mama Mia, at masela ng kalagayan ko. Isa lang ang gusto kong ipagdasal ngayon, na sana wala nang ibang batang dumanas pa sa mga pinagdaanan ko at gagawin ko ang lahat para hindi maranasan ng anak ko ang hirap na pinagdaanan ko. May pamilya po ang napangasawa ko. Malaki ang pamilya nila. Bago ko po siya sinagot ay sinigurado ko talaga na mga mababait sila. Kung sakali mang magbago ang pakikitungo nila sa akin o sa anak ko, sisiguraduhin ko, Mama Mia, na agad-agad din akong bibitaw. Hinding-hindi ako papayag na mangyari sa anak ko ang mga pinagdaanan ko. Kung masama man akong tao para sa paningin ng iba dahil sa paghihiganting ginawa ko, nasa inyo na yon. Hindi ko na po kukwestiyonin ang opinyon ninyo sa buhay ko.
Hanggang dito na lamang, Mildred. Grabe, ang ganda ng storya ni Ate Mildred dito, 'di ba? Ako, nagagandahan ako sa storya niya. Sobrang gandang-ganda ako. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong nakaraan na napaka-inspiring naman talaga. Inspiring ba para magiganti? Hindi nyo alam. Anyways, thank you very much, Mildred. At sa mga nanonood ngayon, please do like and share this video. At syempre, huwag nyong kalimutan. Ano to? Nagiging Japanese na ako. Wala na akong letter L. Charot. Huwag nyong kalimutan ang pag-subscribe dito sa channel natin at pag-click ng notification bell. At syempre, yung isa nating channel na napabayaan na talaga natin, yung Encounters with Mama Mia. Babalikan natin yon ha. Anyways, hello din ako sa ating mga members na lagi ding nakikinig at nanonood sa atin araw-araw. Maraming salamat sa inyo. Asa na yon? Sandali. Hello ako sa pinakabago nating member na si Skybench. Hi din ako kay K2G Minisound, kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, kay Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you sa inyong panonood at pakikinig. At syempre sa mga subscribers din natin na hindi pumapalya. Lagi tayong pinapanood, binabalikan at syempre hindi rin nagsiskip ng ads. Thank you very much to Christina Season, Bien Ramos, maraming salamat. Hello din kay Rose Eunice, Gladys Bakbak, nako, sang-ayon ako sa iyo Mama Mia, cheating is non-negotiable. Grabe naman. Hi din kay Marvy Montesilio, Elizabeth Lagunday, Richel Villapane, Gail Easy, Shia Rincoraya. Ayun, maraming salamat, Cutie Hot Mom. Hello sa inyo. Hi din kay Liza Chen, Charlene Baclohan, at sa inyong lahat na nakikinig at nanonood. Kung hindi man po kayo na nabati ngayong araw na ito, ngayong video na ito, baka sa susunod nating video at kwento mabati na at ma-shoutout na ang inyong mga pangalan. Ako po si Mama Mia na nagsasabing kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo namang i-share dito sa atin, all you have to do is to email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam! And mag-ingat po kayo. Mwah! Love you!